mura dito. Talaga? 500. It naman 500k. 500? Yeah. Sure na yun? Sure na. Okay. Grabe, 500. Tililing! Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kasama, no? Swerte talaga ako palagi. Oh, Anong paper ticket? Yes, go. Statement. Alam mo, both tayo mali. bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Ayan mga ka-update ang pag-usapan natin. Narinig ho ninyo, isang dinner lamang 759,000. Diyan ho napupunta ang kaban ng bayan. Ngayon, iyak-iyak ho yung mga babaeng iyan dahil binabatikos daw ho sila sa kanilang eskwelahan, sa kanilang pamumuhay dahil kilala raw sila bilang kurap ang kanilang alam nyo na. Diba? Saldi ko, hindi ka ba nahihiya niyan? Pati yung mga alagad mong yan, yung anak mo o pamangkin mong yan. Diba? Diyan ho mga ka-update napupunta ang binabayaran natin na tax kada buwan. Diyan ho sa kinakain nilang isang dinner lamang 759,000. Diba? Hindi ho kaya makarma ang mga yan. Mantakin ho ninyo mga kabdik, kakain ka lang sa labas ng isang gabi 759,000. Ganyan ho talaga pag may pera kang 1 bilyon, 2 bilyon o may higit bilyon-bilyon na pera sa bangko. Kaya isipin mo yun, ang sarap ng buhay ng mga pinapalamon mo gamit ang nakaw ng galing sa nakaw. Diba? Nakakahiya kayo. Dapat dyan mga ka-update, mapris ang lahat ng pera nila, ari-arian nila. Dapat makulong yung mga yan. Diba? Mantagin po ninyo yung nagtatrabaho kayo para pakainin itong mga hinayupak na to ng isang dinner lamang 759,000. Ganyan ho kakakapal ang pagmumuka ng mga pamangkin anak ng korap na gobyerno, na korap na congressman, mayor, kahit sino ho pa ho dyan. Ganyan ho kakakapal at ganyan po kasarap ang buhay ng mga yan. Isipin mo yun mga ka-update, ilang buwan mo pinagtatrabahuan yan, baka nga hindi lang buwan, baka taon mo pang pagtatrabahuan para kitain yung 759,000. Samantalang yung mga yan, kakain lang ng isang gabi, ganyan ang gastos nila. Masaya pa sila, proud pa sila. Pero saan ba galing? Sa nakaw. Diba? Kahiya-hiya ho kayo dyan. Kaya saldi ko, mag-ingat-ingat ka na. Mag-ready-ready ka na dahil panigurado't panigurado. Makukulong ka. Makakarma ka sa mga ginagawa niyo. Anomalya. Mahiya kayo sa bayan. Pinagdidiskitahan niyo yung kaban ng bayan. Diba? Tuwang-tuwa kayo sa nakaw. Hindi po ba kayo nahihiya dyan? Yan pamilyang Diskaya. Sa interview nila, 200 million lamang ang mga luxury cars, pero lumabas pagkatapos ng Bureau of Customs, aabot ho mga ka-update ng 500 million to 1 billion pesos yung kanilang ari-arian na mga luxury cars at sports car. Diyan. Diba? Saan ho nila galing yan? Yung mga ganyang kagagara, ganyang kararaming pera para pambili lamang ng kakaunting bagay. Diba? Nagdudusa yung taong bayan, bayad ng tax. Sa baha, lahat ho ng anomalya. Wala ho silang natatapos na proyekto. Nananakaw, nabubulsa. Ngayon, isipin mo na lamang ito. Ang hirap kitain ng pera. Isang kain lang sa date ng gabi. 759,000. Sampal ho yan
sa ating mga kababayan. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga po sa ating mga sisigat. Bye-bye. Okay, Chia, go ahead. Good morning po, Sec Manny. Maraming salamat po ulit sa pagising na maaga para sa ating programa. Sec, unahin na po natin itong issue, yung sinasabi po ng Pangulong Marcos Jr. na lifestyle check po sa lahat ng ahensya po o opisyalis ng gobyerno. Pero ang pinauuna niya po ang DPWH. Sec, kayo po ba willing mismo na maging ehemplo sa mga empleyado po dyan sa DPWH na kayo na mismo ang unang magpapakita po ng inyong SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth? So naman po, pagka we are required actually to show actually yung mga SALN kasi pinaimbestiga yata ng ating presidente, why not po? Okay lang po. At kayo din po ba, willing din po na simulan na rin yung lifestyle checks sa mga district offices, sa lahat po ng senior officials at iba pang mga officials po dyan sa DPWH? Yes po, yes. Opo. Sir, how soon can this happen? Ito pong sinasabi ninyo na paglantad po ninyo ng inyong SALN, maging yung pagsisimula ng lifestyle check dito po sa mga senior officials, maging sa mga district engineers. Sige po, Sec. Kung sino po yung sabi nga natin ng presidente na imbestigahan yung lifestyle check, kung sino po yung mag-iimbestiga, then we will make available all the necessary documents that they would need after the check. Ganun po. Pero ilalagtad lang po namin dito, di somebody must have to check actually kung tama po yung sinasabi natin. Just making the record available po naman. At least malinaw po na kayo mismo, hindi lang ang mga opisyalis po dyan, willing ipakita po yung inyo pong SALN. Maiba po ako, Sec. Oo. Hanggang sa ngayon po, meron pa rin mga panawagan dun po sa pagsasabi na kayo daw po'y magbitiw na sa pwesto. Dahil pa rin po dun sa sunod-sunod na issue na kinakaharap ngayon ng DPWH, ano pong tugon nyo dyan, Sec? Paulit-ulit naman po itong sinasabi ng Malacanang. Tuloy-tuloy, and I've been very consistent po sa sinasabi ko naman that my service is at pressure of the President naman po. And yan lang naman po. At tuloy-tuloy naman po yung utos ng aking Presidente sa akin. Tuloy-tuloy ko pa lang yung investigasyon ng mga malos flood control projects. At ito po yung binibilisan namin. I also have to attend po yung mga hearing sa mga Senate at saka dito sa House. Yun po. Until such time that I am constrained by the President actually na po ang decision ng ating Presidente, and then doon po. Kaya lang po, nandito po yung tuloy-tuloy po na pag-oversight ko dun sa mga pagtugon po dun sa investigasyon sa lahat po ng flood control project. Lalo-lalo po yung mga data na sinabit namin sa ating Presidente. Opo, Sec, tuloy-tuloy ka ninyo, no? And then, unless lang na pahintuin kayo at sabihin po ng Presidente to leave or to vacate your post. Pero ngayon, tuloy-tuloy kayo ikanyo sa pagbibiripika at pag-iimbestiga. Mukha hong araw-araw, Sec, may mga reports kagaya kahapon, Mandaue flood control wall. Nag-collapse daw ho dyan sa may bandang area po ng Mandaue City, no? Sa Paknaan. Paano po ito? Sa dami po, libo-libo itong proyekto. How will you manage this? Actually, Ted, mga two weeks ago, actually, I already dispatched yung mga validation team namin sa lahat ng engineering districts o lahat ng flood control projects na ilagay namin doon sa sinabit na mga sinabi namin natapos na doon sa binigay namin kay Presidente. At tinitingnan po namin yung ito yung unang validation team na sinasabi nga namin, yung present, absent, no? Yung nandiyan ba, nawala, yung mga ganon. And then yung mga nakikita po nila, yung observation lang po nito, no, kung sira. And then pagka natanggap namin yung report na kung may nasira, kung kailan ginawa, then magpapadala po kami ng technical at financial audit para matingnan po natin anong dahilan, kailan ba ginawa yan, kailan anong dahilan na nangyari, at
Yung ganun po. So, Okay. Opo. agad-agad, meron naman po kaming mga teams na pwedeng i-dispatch kaagad po. Opo, sige, technical and financial audit. Sir, can you just please walk us through, no, para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Opo. Ano ba ang prosesong dadaanan ng isang kontratista bago siya makatanggap ng pera mula sa gobyerno o bayad from DPWH? Let's start, sir, kapag po ba nanalo sa bidding ang isang kontraktor, kailan siya makapagsisimula ng proyekto at una, magkano ang dapat na ibigay sa kanya ng DPWH? Normally, ang conduct natin dito, Ted, is actually when you enter into a contract, then you are yung advance payment na 15% of your contract amount. Okay. meron po yan, 15%. Sir, paki-ano lang po. 15%. Okay, go. 15%. 15%. Bilang mobilization. 15, 1.5. Ay, yan ho ba? Para mobilization. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. From the start. Opo, go ahead, sir. Yeah. Mobilization fee, ang tawag namin doon, 15%. And then, after you have consumed that 15%, actually, naka 20% ka na ng accomplishment, then yung residual ng 15% mo, babayad na naman kami ulit sa accomplishment mo. So, 5%, 10% until ma-recover yung 15% mo. Binabawas yung 15% mo as you accomplish po yung mga accomplishment po doon sa kontrata mo. Okay. And ang tawag po doon, progress billing. Progress billing po. Yan, sa progress billing mo. Opo. Sige po. So, binabawas po yun. Binabawas yung 15% mo sa mga progress billing mo po. Okay. And then, sir, kapag po tuloy-tuloy ang proyekto, kailan po babayaran ng kompletong amount para po doon sa kabuuang halaga ng kontrata yung kontratista? Kailan po babayaran siya ng DPWH? At ano po ang mga kailangan na dokumento at prosesong dadaanan, please? Ang pagka natapos po yung proyekto, then it has to go through patawag nito, QAU, yung Quality Assurance Unit Assessment, kung natapos ba yung proyekto in accordance with the specifications and your contract, no? And then, bago maanuhan yan, may audit din po yan. Pa-audit na din po namin yan. Kung pupunta na po yung Commission on Audit para tignan din po, para at kung wala hong problema sa lahat, then babayaran po yung final payment niya. And then meron po yung 10% retention fee na ino-hold po namin for 1 year para po doon sa yung 1 year warranty period niya para doon sa proyekto po. Okay. So sir, can you just again walk us through ilang mga tao sa DPWH ang dapat daanan nito, excluding COA, bago siya magkaroon ng clearance na, kumbaga, para bayaran siya ng kabuuang halaga po nung kanyang kontrata? Mga ilang pong opisyal ito o tao sa DPWH? Siguro, abot ng mga 10 siguro. Kasi including yung mga inspector, quality assurance, pupunta sa finance, yung accounting, pupunta dun sa engineer, assistant district engineer at saka sa district engineer para mapirmahan niya kung ang approving officer. So lahat po ito, kumbaga, lahat sila may responsibilidad na masiguro na yung pong paglalabas ng pera, pagbabayad ng pera ng gobyerno sa kontratista, sigurado po sila dapat sa lahat ng pipirmahan dokumento, kasama na po yung field inspector kaninyo na siya magre-recommenda na bayaran. Lahat sila dapat po ay may pananagutan. Opo, yes. Okay. Opo. Sige. So, sir, ito lang po, magandang case study itong pinuntahan ng Presidente na ito hong, alam niyo po ito, no, ito hong flood mitigation structure construction ng reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Yes, Opo. Ang sinasabi po ng Presidente rito, ghost daw po ito, as in walang proyekto, pero nabayaran na siya kaagad ng DPWH, hango din sa resibo mismo nitong contractor, Sims Construction Trading.
Yes po. Opo, opo. Sige. So, in this case po, meron na ba ho ba kayong findings kung bakit po nabayaran siya karaka-raka tapos wala namang palahong proyekto ayon mismo sa Presidente? Tama po. Kami naman po nagbigay ng information to the President actually. So actually, ang namin dito, even before that, alam na namin po yung may mga ganyang kaso na tinitingnan namin sa sa engineering district na tinutukoy natin. Mm-hmm. So even before that, dinagay ko sa floating status lahat yung mga tao that have been one way or the other kasama po sila dun sa pag-supervise, pag-process ng bayad, yung mga gano'n. From inspector all the way to the district engineer, I put them into floating status. Mm-hmm. And nag-issue na rin po ako after that Presidente nga, nag-issue po ako ng preventive suspension sa kanila at nagbibigay po ako sa kanila ng show cause order pa muna. At nag-lapse po yung nila, yung 72 hours nila. So I had to issue the preventive suspension po sa kanila. Sino po ang district engineer sa panahon po na naibigay ang kontratang ito sa SIMS? Ang pagkaintindi ko, I think district engineer Alcantara ba? Ito yung Henry Alcantara. Yes po. Yes. Opo. Yes. Opo. Yung Bryce Hernandez po ang kanyang assistant district engineer, secretary? At that time po. Ngayon siya ang district engineer po. Opo. Sa ngayon po, itong Bryce Hernandez, asan to ngayon, itong mga taong ito? Ay, naka-preventive suspension po sila. Itong dalawa? Opo. So, yeah. Kasama po sila sa preventive. Hindi lang po sila. Opo. Sec, kung galing po sa inyo mismo itong informasyon na nakarating kay Presidente, kapansin-pansin, Sec, na doon po sa kanyang kontrata sa DPWH, supposed to be po ang contract effectivity nito ay noong pong Pebrero 25 ng 2025, no? And then dapat daw po ito ay matapos ng Oktubre ngayong taon. At ang cost nito ay 55 million. Pero doon sa resibo ng SIMS, kung Pebrero 25 ang simula ng proyekto, March 19 pa lang, nakatanggap na ang SIMS ng 43 million mahigit. So, kapansin-pansin po, February then March, kung mobilization fee, 15% lang dapat. Ano kwento dito? Ano nangyari dito, Sec? Kaya nga ito yung mga documents that we are trying to consolidate. At ito nga sinasabi, I think anomalya talaga yan pagka ganyan na nangyari. And these are the documents that we are now consolidating so that at the end of the day, pagka hindi ho na ipaliwanag ng husto itong mga ito, then you will find the necessary charges against them. Opo. And all those, pati contractor, at the end of the day, yung contractor po rin ang tumanggap . Opo, and Sec, sa inyo pong sa tinagal-tagal nyo po sa kagawaran sa departamento, paano kaya nangyari to? Ano ho ang inyong teorya dito na kapipirma lang ng kontrata and then binayaran kagad ng halos the full amount of the project? Well, I am very surprised. Actually, sabi ko nga, sa tinagal-tagal po sa ganitong gobyerno at ito po nangyayari na naman ito sa mga ganitong district engineering offices. So something is sa akin lang something prodded them actually to get into this kind of anomalous procedures. I don't know. That's why we are trying to unearth actually kung bakit nila nagawa yan. Alam naman nila po yung mga patakaran and they are being dapat lang namomonitor din naman at ng district offices. At hindi ko alam kung bakit malakas na loob nila na gumagawa ng ganito. Opo. Among kasi yung district engineering offices in Bulacan, no?
tatlong engineering offices in Bulacan. At kakapagtaka itong isang engineering district lang naman po ang merong mga ganyang anomalous transactions na nakita namin for now. For now pa lang. So, patuloy po kayong nag-iimbestiga. Maari bang sabihin natin na in this particular district, hindi ito isolated mismo, itong kaso ng SIMS sa kontratang ito, sa proyektong ito? Meron pa bang iba? Ito nga tinitingnan namin, Ted, sa buong mga flood control projects at this point in time. Opo, pero sa first district mo ng Bulacan, ito ba lang muna ang inyong nadiskubre o meron pang kapareho nito na binayaran ka agad nga, wala pang 2 buwan yung halos kabuuang halaga ng kontrata tapos ghost naman pala? O kaya sabihin na po natin, kahit di pa tapos, binayaran na ho ng kabuuang halaga? Well, we will soon coming up with our report, yung namin, investigations. Kaya sinasabi nga namin dito na nagkaroon kami ng validation teams na pumunta doon sa mga project, mga regions, districts. At ito yung sinasabi nga na namin na nag-assess sila, merong present or absent yung mga projects yung mga projects na binigay namin na data doon sa Office of the President. Opo. Sec, opo. So kung suspended na po kasi nga hindi sumagot doon sa mga show cause order po ninyo, ito hong mga involved dito, papangalanan nyo ba, Sec? Sino-sino ho itong mga taong ito? Well, wala sa akin yung listahan, Ted, but I think yung data na rin, hinihingi na rin po ng COA. Yung COA rin po kasi, I understand that the COA is now undertaking yung audit of all projects in Bulacan na po ngayon. Opo. So kasi nga po pati COA ho dito under suspicion kasi kaninyo doon sa proseso ang inyong ipinaliwanag kanina, hindi babayaran yan kung walang COA approval din. Tama po. Yeah. Yes. Opo. At yung release sa DBM, si Congressman Puno nagtalumpati din. Sinasabi niya na yung DBM hindi rin agad-agad nagre-release ng pera yan. Sa DBM ho ba may alam kayo kung ano requirement doon para sila maglabas ng pera? Well, every naman po, kino-consolidate po namin yung cash availment requirement namin sa buong department. And the request po yung kung magkano po yung kailangan namin and we request it to the Department of Budget and Management for them to release the cash. Hindi po yung isa-isang i-consolidate po kasi ng central office po is kung mga pangangailangan na bayaran. And we request DBM kung magkano po yon ang hihingin namin na cash. Opo. Paano mabayaran namin yung mga contractual obligations namin at saka yung lahat ng cash requirement po namin. So kumbaga hindi humihingi ang DPWH ng per project o hindi lump sum na release, depende doon sa mga babayar obligations nyo. Tama po, tama Ted. Okay, opo. Sir, paano po ito? Itong district engineer dito na in charge, itong mga pumirma dito ng clearance, no? Opo. Bagamat ang inyo ay administratibo, di ba criminal offense din ito? Di ho ba at klaro po ito na violation po ng anti-graft? Sino ho ang mangunguna para kasuhan itong mga taong ito ng kasong kriminal? As soon as, the criminal aspect of it is something else. Actually, ang kwento po namin dito is actually yung since they are employees of government, pupunta po kami sa ombudsman. Yung criminal case nito, if it is warranted na kami rin na because of yung criminal cases, including yung mga contractors, normally po lahat naman ito pupunta sa ombudsman pagka kami nag-file ng case against our people. And of course, lahat ng accomplices nila, isasama po namin doon sa kaso ipafile namin. Opo. Normally po sa ombudsman lang po yung namin. Opo. Sino po, when you say kayo, meron ba kayong undersecretary na for legal o sino man po na kanino? Meron po. Sila, ang kagawaran mismo ang magdedemanda ng paglabag sa anti-graft law sa ombudsman. Ito laban sa mga taong ito. Yes.
Oo naman po. Oo naman po. Opo. And how soon will that be, considering po na klarong-klaro na po ang mga ebidensya dito po sa proyektong ito under Sims Construction? Well, sabi nga na namin that as soon as we have all the technical information and investment obligations, documents, and plus yung gagawin ng COA ngayon, then pagsamasamahin po namin lahat ito, kausap ko yung COA team kahapon, and I think nagpaalam nga sila sa amin that they will be undertaking now yung comprehensive audit team. So sabi ko nga, sige, pagtulong-tulungan natin ito kasi ang gusto ng Presidente, mapabilis natin ang investigations nito so that it's at all, we can file the necessary charges immediately po. Opo, kahapon po ito, pinuntahan kayo ng COA, Sec? Yes po, yung fraud team nila. Opo. At sa Bulacan din po, may mga on record na proyekto, yung isa pong kontratista na asawa ng COA commissioner. Ang pinag-uusapan ba ho dito ng COA, flood control projects lang? Yun ho bang ibang mga proyekto po mga lightning, mga ganun po, mga concreting, hindi pa ho kasama yon? Yung we are focusing muna dito sa flood control project. So ito muna inuuna ko, Secretary? Yes po. Okay, opo. Sec, ito hong mga district engineer, siguro ho, inyo na bang nakita yung mga posting sa social media nitong mga DE na ito na sangkot dito kung gaano kagagara mga sinusuot na mga mamahaling kasuotan, pati daw ho yung Lamborghini na kotse pa, etc. May taga Cebu ngayon, no? Babaeng DE din daw sinasabi na ganun din daw ho yung lifestyle. Hindi nyo ho pa talaga natunugan ito, Sec? Wala ba kayong balita dyan sa departamento kung sinong mga DE ito? Hindi. I'm sorry at hindi ko nakuha yung ano nila. So that's why yung nakita may mga balita nga ako sa ganito, and nagtalaga rin ako dito sa department nung anti-corruption and fraud team namin ngayon, no? Opo. So that kung may mga sumbong na ganito, then immediately we have a team back to go over it. See kung ano yung mga sumbong na ganito. So meron po kami ngayon na itatag na team po gagawa ng mga ganitong investigations. Opo. Sino po in charge nun? Kung sakasakali, para po... Isang undersecretary po, Undersecretary Eric Ayapana po. Na marami po yung kasama niya doon sa team niya na legal, financial, technical. At makakasiguro tayo, Sec, dito na wala silang sisinuhin o pipiliin lamang na at mabubulgar kaya ito, will you make it public? Well, if there's a prima facie evidence na yung matatagpuan nila, bakit hindi po? Opo. Sige, Sec. So, it is all to be documented naman po. Opo, yes sir. Yung nga po yung due process na hinihingi po sa ating batas. Opo. Sec, ito po, Sec, alam ko po na ang sakit ho ng ulo, no? Kung ikaw si Secretary Bonoan, sigurado po ako sakit ng ulo ninyo. Sumasagi ba minsan o madalas sa isip nyo, Sec, na bumitaw na kayo, na magkusa na lang po kayo at magpahinga na lang po kayo, kumbaga? Will you, alam niyo yung kayo po yung mag-resign? Opo. I think ang naman yan, that I think as I said consistently that I serve at the pleasure of the President kasi marami pa rin pong inuutos sa akin ng Presidente na gagawin. Hindi lang naman itong flood control kasi tinitignan namin ngayon kasi napakarami po within the next 3 years, the last 3 years of this administration, marami po yung mga flagship projects that we need to implement na nagmamadali nga po kami at medyo naantala nga po na kami dito sa pagpapagawa ng mga flagship projects that we have what we would have wanted actually to implement earlier, but marami po yung mga circumstances na hindi kami nakagalaw masyado. So ngayon po sabihin ko na nagmamadali nga po kami na po pwede yung mga malalaking projects, hindi lang po itong control na sinasabi natin, na sana naman lang makita na nasisimulan at substantial accomplishments that will be left under this administration of the President.
Opo, opo. Kumbaga, ano ho ito, irritant dito po sa inyo supposed to be a focus para sa mga big ticket projects. Ano naman po. Mm-mm. But these are challenges that we are trying to face actually. Yeah. But we should not be deterred naman po that dapat na pagpapagawa po dun sa mga sinasabi natin na mga malalaking projects that we want to start and substantially implement and live it as a legacy of this administration po. Opo, opo. Sige po. Sec, yung pong sa Batangas, ano ho, na issue ngayon, yun ho bang dati na mga district engineer na binabanggit po na siyang may hawak sa mga proyekto sa unang distrito din, meron ba kayong balita kung ano na ho ang development doon? Meron ba hong investigasyon din kayo, yung team ninyo, doon po sa Batangas? Meron din po, meron. Meron, Ted, meron. Actually, nirelieve ko rin yung district engineer and yung district engineer at yung pinatawang ko rin po ng preventive suspension at nagbigay po ako ng show cause order sa kanya. And I think iba yung kaso nila siguro kay yung congressman at iba rin yung administrative case doon sa amin. But again, we are now compiling all the documents and we'll be filing all the cases necessary as soon as we are able to complete po. Opo. Yung documentation po namin. Opo. Yung mga dating DE. In the meantime, opo. Yung mga... meantime po, opo, go ahead, sir. In the meantime po, yung ano naman natin, yung operations of the district, pinatala ko, pinabayo ko lang muna po sa regional office. Okay, region muna pong hahawak. Yung pong pinalitan ni Calalo na mga district engineers, kasi ang kine-question din po dito ni Congressman actually, yung mga proyektong ginawa na ngayon nga po, lumalabas na po yung diferensya. So yung mga dati po ditong district engineers, na-post nyo po ba? Kasi may mga nagsalin-salin po dito ng mga DE nung panahon nga po ni Congressman Buhain daw. Well, titignan po namin yung yung mga ginawa po ng mga previous years po. Baka po some of the projects that naisama po doon sa report namin kay Presidente, baka kasama rin po yung mga ibang projects yan. So tinitignan po namin kung ano yung mga projects na ang status po nila. Iba po yung kaso nila yata na attempted bribery po yata yung kinakaso nila. But yung technical side of it, kasama po doon sa assessment na ginagawa po namin ngayon. Opo, sige po. So Sec, kami po yung nagpapasalamat na hindi kayo napapagod sa pagsagot po sa aming mga katanungan dahil alam po namin kung gaano kayo kaabala at kung gaano po kasakit ang inyong ulo. Salamat po, Secretary Manny.